Kumusta po, Bishop is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DCOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop. Namomotan kong mga tugang. Aleluya! Si Kristo na buhay liwat. Aleluya! Ano kaya ang mangyari sa satong Kristiyanong pagtubod kung dai na buhay liwat si Kristo? Kung mayong pagkabuhay liwat ang mga tatarabo ni Jesus na siya Diyos, asin ang sa iya mga pagtukdo asin hibo, mayong saysay. Sabi ni San Pablo, kung si Kristo dai na buhay liwat, sayang kang sa mong pagtukdo, sayang kang sa indong pagtubod. Kaya, kung dai na buhay liwat si Kristo, mayuman kitang Kristiyanong pagtubod. Ang pagkabuhay liwat ni Kristo, iyo ang patugmadan kang Kristyanismo. Ano ang sadol kang pagtubod sa pagkabuhay liwat sa satong komunidad ngunya na panahon? Ang pagkabuhay liwat ni Jesus, sarong dakulang pangyayari na nagdadara ng bilog na pagbabago. Ginaog ni Jesus ang kagadanan, asin huli kang sa iyang pagkabuhay liwat, itinao sa sato ni Kristo ang bagong pagkabuhay. Uli sa balaw kang Espiritu, pinapagarumdom kang sa iyang pagkabuhay liwat na posible ang pagbabago. Bilog na mangyayari ang pagbabanibago sa buhay kang lambag saro asin kang komunidad. Kung siring, ang sadol sa to kang panahon na ini, ning pagkabuhay liwat, bako lang tanganing ako na sintubodan ang pagkabuhay liwat ni Kristo, kundi ituon yato ang satong sadiri pasiring kay Kristo, asin isabuhay ang sa iyang marhay na bareta ning kaligtasan. Kung kaya, inapodan ko ang gabos, orog na yadto nga mga nasa autoridad sa gobyerno asin sa simbahan na maging instrumento ning pagbabago. Para sa kaarahayan kang buhay, ka mga taong sa indong pinapaglingkodan, tanganing masaksihan kang satong komunidad ang tunay na pagpapanibago. Nakagamot, nakatindog, asin totoo sa Ebanghelyo. Kaibaan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Iharubay ta si Kristong buhay asin magdara kita ning bilog na pagbabago. Ang bendisyon ni Kristong na buhay liwat, papasaindo gabos. Aleluya, aleluya. Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang satin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Maugmang Pasko ning pagkabuhay liwat sa Indogabos, mga tugang. Kumusta po kamo ka nakaaging simana? Nakita po nagnilay-nilay, nagpamibi, asin nagpinitensya sa loob ning sarong simana. Kita po nag-uugma asin nagpapasalamat sa aldaw na ini. Ako po si Tess Banyares Delfin. Aleluya, aleluya! Si Kristo na buhay liwat. Ini po ang satuyang pag-uurulayan sa saro na naman na episode ka sa tuyang programa ngunya na aldaw ning Domingo.
Ako po si Adonis Aguilar Jr. Siring man makaibanan niyato ang Chairman kan Commission on Promotion of Social Teaching, si Reverend Father Wilmer Tria. Father Wilmer, maray na aldaw po sa imo. Maray na aldaw man sa imo Adonis, Tess, asin sa Induga Boss. Mga tugang sa tuyang man pong makaibanan ang sa tuyang ginagalangan na Arsobispo kan Cáceres. Bishop, maray na aldaw po. Marhay na aldaw. Marhay na aldaw. Father Tria, welcome sa atong programang Salamat Kamusta po. po, Bishop. The always beautiful Tess. Thank you, At ang Bishop. the always handsome na si Adonis. Thank you very much po, Bishop. Si Kristo, nabuhay liwat. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Yan ang pagbati ko po sa inyong lahat, mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Bilang pagbibigay laman at buhay sa misteryo ng muling pagkabuhay, meron tayong konkretong programa na tutulong sa ating pagbabago at magiging ekspresyon ng muling pagkabuhay ng Panginoon ang ating voters education na ngayon po ay ipapahayag sa atin, ipapaliwanag ng napakagiting na ating pari, si Father Wilmer Tria. Bishop, napakaganda po siguro ng Holy Week mo last week. So, this is your first time na nag-celebrate ka ng Semana Santa dito po sa Archdiocese. Kumusta po at ano po ang insight mo doon? Alam mo, Tess, para sa akin, every time I celebrate Holy Week, lalo rin tinatawag nating Holy Triduum, the sacred 3 days. Yung Passion, Death, Resurrection, Viernes Santo, Huwebes Santo, Viernes Santo, then Sabado de Gloria. Of course, ang Sunday, hindi lang ito sa akin event, ito ay experience. And awa ng Diyos, every celebration ng Semana Santa is a new experience. What I'm saying is, hindi lang ako bilang Arsobispong namumuno sa mga tao at pinapaabot sa kanila ang mensahe ng pagkamatay at pagkabuhay liwat ng ating kagurangnan, pero natututo ako sa kanila. Mas marami kong nakukuha sa kanila. Parang exchange of spirit eh. Alam mo, ang faith ay hindi lang yan, faith parang iniaangat mo sa Diyos ang pagtubod. Ang pagtubod, as you go up to God, you also reach out to people. Kaya nga, tawag natin dun is collective faith, common faith. So, para sa akin, tinatanong mo, itong Semana Santa, lalo itong Triduum, talagang a deep experience of faith, no? Offered to me, sasabihin natin, ng mga Bicolanong buhay na buhay sa kanilang pagtubod. Kaya, ako talaga very touched ako, not just in terms of the celebration as such, pero very moved ako at inspired sa nakikita kong mga debosyon ng ating mga kapwa Kristiyano at Katoliko. Of course, you celebrated the Chrism Mass no Yes. Huwebes Santo, Bishop, with the entire clergy of Yes, Cáceres. oo. Ano po yung feeling niyo doon? You know, it's like being with your family, Yes, with your yes. brothers. Sa totoo lang, Si Father Miller, of course, ang talagang, nung inordinan kami, talagang part ng aming ordination is parang nilid kami sa a new community. Yes, ang buong bayan ay aking community, pero meron kami tinatawag namin presbyterium sa Latin. Ang ibig sabihin ay community of priests. You know? Siyempre, sentro dyan si Jesus, ang aming Panginoon. No? At doon namin dinadama, pinagkoro-koro. No? Ang mga pangangaral ng ating Panginoon, number 1 is magmahalan kayo, magkaisa kayo, at yung maging saksi kayo no, ng aking mabuting balita. So, nung Chrism, so I was not just there as an archbishop, inviting my priest na i-renew nila pagbabago sa mga panuga sa ordinasyon. Kung hindi, I'm a brother to them with them. At lahat kami, sama-sama kaming nagre-renew. Parang ang talagang main actor is not the archbishop. The main actor in the Christian Mass is Jesus, ang Panginoon, ang atong pagwanan. And I think very touching doon, Bishop, yung sign of peace ninyo, where all of the clergy lumalapit sa inyo and then exchange greetings of peace. Yeah, talagang yun ang talaga. Kasi we're supposed to be, sabi nga ni San Pablo, we should be ambassadors for Christ. No? As if God is appealing to us, parang reconciling everybody. So how can we be instrument? Paano kami magiging instrumento ng kapayapaan o peace kung hindi kami nagkakaisa rin? Pag natin kalilimutan, mga kapatid, maliwanag po sa Bagong Tipan, sa Mahirap na Bareta, ang Ginoo, bago siya mag-alay ng sarili, namimibi siya para sa iyong mga padi. At sabi niya,
May you be one as the Father and I are one. Ngayon, ang hapot bakit one? Anong reason? Sabi ni Jesus, nagbibi siya, so that the world may know you sent me. In other words, sa pagkakaisa ng mga pare, yan ay proclamation na tunay nga si Jesus. Oo, ay nandito. Alam mo kami mga pare, may kanya kaming toyo eh. May kanya-kanya, may kanya-kanya personality. Pero somehow, minor lang naman yung talagang banggaan ng pare. Somehow, talagang nafe-feel namin. Alam mo, magugulat ka ako, alam ko kung isang tao pare. Kunyari sa grupo, sabi nga sa Tagalog nagkakaamo yan. So, nag-gauge ka agad si Bishop. Sinasabing the biggest fraternity in the world. Yeah. So, alam nyo ka agad, Bishop, sa mga actions sa kilos niya. Either pare or ex-priest. Kapatid pa rin yun. Kapatid pa rin yun. Bishop, Father, as Easter Sunday na ngayon. Yeah. And sa atin po, como Katoliko, ano po yung significance ng Easter Sunday? Maliwanag ng ang belief natin sa risen Christ, Jesus who rose from the dead. Yan ang pinaka-center ng ating faith, foundation of our faith. Sabi nga ni San Pablo, kung si Kristo ay hindi nabuhay liwat, we're the most foolish people on earth. But because He rose from the dead, yung kanyang rising from the dead ay victory yan. Yes, It's a stamp, a big message, radical message na ang kasamaan may katapusan. Na sa plano ng Diyos, in God's mind, in God's heart and will, the good, the noble, the truth will always triumph. Will always triumph. So para sa atin, ang resurrection ay hope. Hope yan. New life. That's actually the And most especially, ito, binibigyang diin ang ating santo, ng Pope Emeritus Benedict. Sabi niya, dapat mahalaman natin parati na meron tayong eternal life. Isa kasi namumuhay tayo na parang hanggang dito na lang tayo. Of course, Vatican II says, in order to reach eternal life, you have to engage yourself on this earth. Tama yun. Hindi ka pwedeng nakatunga nga lang, hindi ko na lang eternal life. Hindi pwede yun. Kaya ang resurrection injects a new spirit. Yan. Talagang huwag natin kalilimutan sa crucifixion pa lang, binigay na sa atin ni Jesus yung kanyang spirit. Yes. Sa resurrection, talagang ang full force ng spirit. Kaya bago na nga yung mga alagad. Bago ng pananaw, bago ng pananalita, bago na ang kilos. So, yun din sa atin. So, the resurrection is hope. It's a new energy, new vision, new enthusiasm, new life. O in one word, new person. Yeah. Bishop, i-collaborate ko lang yung resurrection doon sa faith. Kasi yung kay Thomas, di ba, yung hindi siya naniniwala. The doubting Thomas. Kung hindi niya makikita at mailagay yung mga daliri niya sa sugat ni Christ. As a Christian and Catholic, paano po natin ma-relate yun sa ating buhay? Itatanungin kita. I'm sure kung nandun tayo sa time ni Jesus, paski tayo, hindi tayo kagad maniniwala. Opo. Diba? Kasi tayo, person of tayo yung gusto nating touch, feel, hear. Even up to ganyan tayo Kaya nga sinasabi rin ng Santo Papa, nawawala na yung sense ng spiritual, yung transcendence sa atin. Gusto lang natin, yung ngayon nahawak. Di ba paano yung sa filosofiya, dumating din yung panahon na yan, yung parang, yun lang nahawakan mong totoo. Di ba? Tinatawag na empiricist. Yan, empiricist. Mabigas din tayo. Pero ibig lang sabihin nun ay, wag mong paniniwala na hindi mo nakikita. Parang gano'n, di ba? Pero ang pananampalataya, hindi mo nga nakikita, pero sa loob mo naniniwala ka. Balikan natin itong si Thomas. Hindi naman talaga siya hindi siya naniniwala. Nagdududa lang siya. Kaya doubting. Doubting, kaya nagdududa siya. Sabi ko nga, siguro kung tayo rin yun Pero yun rin naging pagkakataon para maipakita ni Jesus na muli nga siyang nabuhay. At hindi lang yan, maganda dito, para pagkasabi niya, Tomas, yan ang gusto mo? Ito ako, sige. Hawakan mo. Bigla siyang dumating. Siyempre, parang spiritually napahiya siya. Ang tignan natin doon ay yung kapaumbabaan, yung humility ni Thomas, yung walang sinabi kundi my Lord and my God. Kaniya, nag-contrast yan sa tao ngayon. Ang tao ngayon, medyo may kayabangan Di ba? Hindi sila maniniwala kung wala sila nakikita. Kayabangan ng tao ngayon.
Samantalang kung titignan natin ng kasaysayan, parang ang Diyos ay kumikiling sa mga taong nagtutubod, umaasa sa Kanya, naniniwala na sa kapangyarihan ng Diyos. Walang masamang maniwala ka sa sarili mo. Tama yun, okay yun. Pero, huwag mo gagawin Diyos ang sarili mo. Ay, ibang usapin na yan. Ibang usapin, ibang story yun. Oo. Sabi nga niya, nakikita mo ang hangin. Hindi. Pero may hangin. At napakaganda ng message. Maganda yun Hindi pa ako kaya na philosopher ka rin pala. Mga tugang magayo na isa puso niya to, na ang pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan, iyo ang sentro kan sa tuyang buhay bilang Kristiyano, asin bilang tao. Magbabalik pa po ang programa. Kumusta po, Bishop? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Decca Homes. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, BBN TV5 DCOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop. Mismo sa buhay ko, parang napapaghurok-hurok ko talaga itong agi-agi ni Jesus na dapat kita man as bilang mga Kristiyano, maging modelo siya sa satuyang buhay. With my wife, we're going to be going to some church, walking some ceremonial thing, you know, and I mean it's Easter. I mean Holy Week, same as in the States. So. Yun na yung ano kan sa tuyang mga kasalan baga na dapat pagsulsulan. Ang mo yung sakripisyo, itong pagluluto kong ito sa palasyo ng pabasami. Yun lang pang contribute sa okay lang, maganit kahit pagod kami. Okay lang. I start my day with Mass, no. Pero siyempre, it's also a time for not holding clinic, more on church activities. Para sa kuman lang, mas lalo pa kukusog ang pagtubod. Tapos siyempre bilang Kristiyano, lalo sa Kristan pa. Pag Semana Santa, pagirumdum siya na tuwing Semana Santa, yan itong mga pagpapasak, mga tig-agyan ni Jesus na para salbahon kitang mga Pilipino, bako lang kitang mga Bicolano, gabos na kitang mga Pilipino, bako lang siya itong sa pagpapagirumdum, nagpapaalala rin siya na
kita mga pamilya dat mag-iribahan, garo siya nagpapakumpleto ang mga pamilya. At syempre, pag si Santa mayong mga trabaho na sa guurulian, so garo nagkakaroon ng banding ang mga pamilya-pamilya. Mga tugang nainan niyo po niya to, an mananalain na mga eksperyensya para sa pagselebrar kan Semana Santa. Kanagtalikod na semana, pinaglunsar man po ang voters education na pinanginotan kan Archdiocese kan Cáceres. Kumusta niya to kay Bishop? Kung ano si mga pangyayari? Bishop, kumusta po yung launching ng voters education? Well, very successful at maraming mga taong dumating, you know, well attended, at lalong-lalo na natutuwa ko, marami rin tayong mga pare at like kung dumating, no? I think na nabigyan nating kahalagahan itong voters education. Now, why voters education in the time of Semana Santa? Yes. No? Now, sinaselebrate natin ang muling pagkabuhay. Ang message, as we said, itong foundation ng ating pagtubod at ang core ng pagtubod natin ay change. Yes. Pagbabago. Pagbabago. Kaya nga si Kristo, nabuhay liwat. Binago niyang lahat. Binagong mindset, ang pananaw, ang feeling, lahat yan. If we look around, we know na kailangan natin talagang magbago. Una, tayo sarili. Magbago muna tayo. And then, magbago tayo sa ating kapaligiran. Pero concretely, dahil tayo nasa kasaysayan, nasa history tayo, we are not living in a vacuum, you know, concretely, meron tayong another opportunity to effect change, you know, personally and societal as society. Ito ang ating election. Kasi naniniwala ko na bawat election po, hindi lang po yung pag-iisip ng mga kandidato. Iniisip din natin ang ating sarili, ang kinabukasan natin. So kapag tayo bumoboto, hindi lang yung sinong kandidato. Binoboto ko ang aking apo, ang aking mga pamangkin. Kasi it is their life. Yes. Ako kurang na ako Okay, may iwan yung mga kabataan, di ba? Kaya concretely, in response sa tawag ng CBCP, na ang bawat diocese o archdiocese ay mag-organisa ng voters education, no? Kaya naisipan natin itong napagandang programang ito. Pero talagang nag-push sa akin ay ang ating archdiocese, blessed tayo sa resources. Resources, hindi. Lalong-lalo na sa manpower. Lalong-lalo na sa mga magagaling na nag-iisip. Mga taong committed talaga. Kaya nga, I'm very, very happy na I've met our social action, our Commission on Education, at ang ating kaibigan si Father Wilmer Tria, no? Very much involved sa mga social issues. Kaya hindi ako nag-second thoughts. Sabi ko, I will ask Father Wilmer to lead this commission. Kaya siya ang aking inassign, parang may grupo siya, parang think tank, to come out with a program. Father Wilmer, pagabot sa voters education, pinasabi niya, Bishop, pinaglunsar na natin kasi Domingo. So, ngunyan po, para sa kaaraman ka sa tuyang mga paradangong, pwede mo maipaliwanag ni masararong pa ng voters education. Enot sa si kadunungan kan sa tuyang arsobispo na pilion an Palm Sunday tong Domingo ni Palaspas dahil pano ito nin simbolismo. Enot pagirumdum na si Jesus iyan sa tuyang hadi. Bilang Katoliko, ang loyalty ta primarily is to Jesus Christ. Na nariribong kita pag-abot sa election fever. Nagkakahiri lang kita. So ang loyalty ta yaon na sa mga dynasties na ni kaysa kay Jesus. So dapat kay Jesus. Kaya paglaog ni Jesus sa Jerusalem, nagtao kita ning mga cloak, ning mga palaspas sa pag-recognize ta saya na Jesus is our Lord, is our Savior. So saro yan na simbolo. Ikadua, na pag naglaog kita sa Jerusalem kay iba si Jesus, matius kita. But sabihon, pag nag-engage kita sa voters education, may sasabaton kitang mga challenges, kasakitan. Pero siring kay Jesus, dapat na kita magsuko. Dahil igwa kitang nahihiling na padudumanan. Iyon na itong sinasabi ni Archbishop na pagbabago, bagong banwaan. Kaya magayon itong balik-balikan na si pakapili ka na daw, makaulugan para sa maiabot ko lang po, Bishop and Father Wilmer. Digdi sa tuyang komunidad, anong klase ng mga botante kita igwa?
itong nalulung na sa, ito inabot natin political dynasty, itong nasisilaw sa kwarta, kasi iyan na ang mayromenting nahiling niya sa mga kadaklan sa mga botante. Yung Sige, yung political maturity yung problema. Ang forma kan gobyerno tayo sa demokrasya. Pag demokrasya, gobyerno ni kan mga tao. Kan mga tao, sa paagi kan mga tao, para sa mga tao. So, bako siyang gobyerno kan mga crocs, para sa mga crocs, kan mga crocs. But sabi yun, bako ning gobyerno kan mga buaya. Ngunyan, tanganing mapasarig ta ang mga butante, si mga tao, kay paan ang edukasyon. So, pero ang edukasyon na ni bako lang sa panahon in may fever, election fever, dapat ini ongoing formation sa mga tao. Kaya, maugma na tulos-tulos nagtaoning tiwala asin suportan sa tuyang arsobispo sa pagmukna kaning komisyon kang pag-promote, pagharubay kan social teachings. Ta iyon ni ang piglalauman ta na maging instrumento tani maging mapusog, masaringan sa tuyang mga namamanwaan. Bigyan ko lang din yung sinabi ni Father Wilmer na maturity. Yes. Electoral maturity. Ang sa tingin ng simbahan, ay citizenry is mature. No? Kung ang level ng kanyang kalaman ay hindi lang nakafocus sa kanyang sarili. Di ba ganun ang bata? Ang bata hindi pa mature, ang kabay nakasara. Yes. Lahat kinukuha sa kanya. Pero habang tumatanda, ang tao, binubukas na niya. Yan ang maturity na habang ka electorate, hindi lang iniisip yung ano makukuha ko, ano may bibigay itong partido. Iniisip yung tinatawag natin na bahagi ng social teaching, common good. Yes. Total human development. Yung salitang total, lahat. Common, lahat. Good para sa lahat. Kaya nga, sinasabi natin, tama yung sabi ni Father Wilmer, hindi lang to during election fever, kundi continuous. Kaya nga, i-integrate namin ito sa ating mga curriculum sa schools. There is a term for that eh. Ano, yung itong sasabihin nating electoral maturity, sa larangan ng ating pagiging mga Pilipino, yung nationalism. Di ba, Father Wilmer, nawawala na yun eh. Yes. Kasi wala na tayong pagmamahal sa bayan. Kung talagang mahal mong bayan mo, uunahin mo yung bayan mo. Hindi mo mamahalin yung partido dahil binibigyan ako nito eh. You know that ang dynasty, the way ang pagtingin ko sa dynasty, another form of feudalismo. Diba sa kasaysayan, yung feudalismo, merong hari, siya nagkahari sa lahat, nag-uutos-utos, tapos ipoprotektahan niya yung kanyang mga, ano yun, yung mga kanyang tau-tauhan, you know. Parang gano'n nangyayari, kaya lang ito, hindi isang tao, kundi isang pamilya. Isang angkan. Kaya nga dyan nag-ugat, Bishop, yung acronym na BIMPO. Batak isinulong ng magulang sa politika. It's either you are BIMPO. You are gumagamit ka mo ng BIMPO. BIMPO. Batak isinulong ng magulang sa politika. So, ano yun? Trapo. Ngayon may BIMPO pala. Bagong politiko. So there are three classes. Apo. Bishop and Father Wilmer, sa pastoral letter, if I recall, pinapamahagi yung Catholic vote na tinatawag. So, para mas maintindihan po ng ating mga viewers, listeners, ano po yung Catholic vote? Siguro, Father Wilmer, in a very concise term, maganda sa Bicol eh. Apo. So, kung madirig to sa Bicol, at dadagdag na lang kung ano man aking present. Yung nakalagay po sa surat pastoral kan sa tuyang arsobispo, ang katolikong boto pigpapa liwanag ta sa mga tao ta ang iba naguhuna kaya siya pigdiktahan kan hierarchy kan obispo kan mga padi kundi ang sabi niya ang katolikong boto enot dapat talingkas free. Ikadua dapat informed, may pagkasabot, as in an ikatulo, evangelize na siya sagum sa tataramon ni Diyos. So, hindi po, sarong forma ng pangapudan. Yung binanggit niyang second, yung inform sa anong paraan, ito yung mga social teaching. Ano bang pananaw ng simbahan para mag-inform ka? Yung mga gospel values. Kasi marami sa ating mga
electorate, yung mga bumoboto, nakakalimutan na nila bumoto ng ayon sa kanilang pananampalataya. Ayon sa gusto ni Jesus. Na dapat ang ilalagay natin, ipagboboto natin yung makatarungan, makatao, makadiyos, makakalikasan. Ba't in konkreto? Kasi lahat naman ng politiko sinasabi yun eh. Ganoon sila eh. Pero yung konkreto yung nakikita natin, namomonitor natin. Yung informed din, dapat may kakayanan kang makita yung tao sa hindi lang doon sa panlabas niya yung make-up niya. Kasi ang ginagastusan talaga ng mga politiko, yung make-up, PR. Napakagaling na PR programs sila. Dapat yung kalooban niya ang nakikita natin. Gulpi po ning Bishop, maraming mga politicians ngayon na involve yung morality. So sa pananaw ng simbahan, ano po ang maisa-suggest niya sa mga voters regarding sa arugay ng mga tao? Ay, tulad ng sinabi ko, tignan natin ang ating mga kandidato sa lahat ng larangan. Sa lahat ng larangan. Meron naman mga kandidatong marahil ay mahina sila, pero hindi naman sila totally wala. Yes. Pero halimbawa may kandidatong talagang quote-unquote talagang immoral, siguro hindi naman natin bumoto yun. Kasi, kunyari meron talagang mga kandidatong talagang recreation na nasa casino. Mahirap naman yata yun, di ba? Wala namang tayong perfect na kandidato. Wala namang perfect. Pero at least makita natin na may pananaw siya para sa tao, may puso para sa tao, kumikilos para sa tao. Nakakalungkot nga minsan, may mga politiko tayo, ang gagaling, pero hindi nila mamanage sa kanilang pamilya. Opo. Di ba si Stephen Covey, yung 7 Habits, sabi niya. 7 Habits of Effective. Kasi nabigyan emphasis yung quote, intelligent quotient, yung physical, nakalimutan yung emotional. Yung EQ. Yan, yung EQ, nakalimutan. So, kaya nga sinisikap natin hanapin yung kandidatong, merong holistic. Na nakakayahan na ang relationship niya maka-Diyos, maka-tao, maka-kalikasan, lalo na makamahirap. Father Wilmer, of all these teachings and information, paano paano ma-absorb ini kasatuyang mga namamanwaan? Kay Juan Digdio talaga may mga series of lectures kita, tapos gamiton taman ang pulpito, masurat kita. So, kung sabihin, different sectors kang society, dapat ma-address ang pangaipon nila. Kabali na, lalong-lalo na ang sabi kan sa tuyang Arsobispo na ang mga holiness, yung pinaka-importante sa kanila. Sa samuya pong pagbabalik, hihimayon niya to ang iba-ibang programa, aktibidades na naka-line up digdi po sa Satuyang Voters Education Program sa Cáceres. Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Decca Homes. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. It's a way to honor and remember the Passion of Jesus. Every year, thousands of pilgrims go to the Colosseum to take part in the Way of the Cross ceremony. As Pope Francis overlooked the crowds of faithful, the 14 stations of the cross were carried out by priests, friars, sisters, and lay people from different parts of the world. The ceremony included a series of prayers to reflect on Jesus' passion and his message. Signore, portiamo anche noi oggi la croce della sofferenza e della malattia, ma la accettiamo perché tu sei con noi. Leading his first Way of the Cross as pontiff, Pope Francis said only a few words are necessary to understand God's message. A volte ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto e la sua risposta è la croce di Cristo. Una parola che è amore, misericordia, perdono. The cross was carried by families from India and also from Italy.
There was also an ill person on a wheelchair and people from regions where Christians are often persecuted, like Africa, the Middle East, and China. A group of Catholics from Lebanon helped organize the reflections and meditations that were read during the ceremony. They made reference to the daily challenges Christians face in some regions, simply for practicing their faith. Kumusta po, Bishop is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5 DCOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop. Mga tugang, nagbabalik po ang programang Kumusta po Bishop. So bago po na pagkauralayan niya to, ang manunungod sa Voters Education. Asin ko niyan, tawan niya to nindalan ang mga activity ng Archdiocese ng Cáceres. Tangarig mas matawan kita ng giya, manunungod digdiyo. Father Wilmer, Bishop, ano po yung mga naka-line up na activity natin para sa Voters Education? Detailed preparations. Yes. Okay. Big simplify ta duman sa tulong harige na sinabi kan sa tuyang Arsobispo. Si Talingkas, may pagkasabot asin sagom sa tataramon ni Dios. Kaya dumas sa Talingkas, ang pagkasabot kang free up ang pagboto mo na day ka influence ka sa imo employment, na day ka takot na baka palayason ka sa urban poor housing, day ka takot na baka pundo na ang mga pabor na tinatao sa imo. Kaya may tinatao man kita mga exercises tanganing mamatian ta kung gurano ka libre ka talingkasan sa to yung mga ginigibo. Ang mga halimbawa ka activities na ni itong signature campaign. Igwa kitang ginigibong signature campaign tanganing tawan kitang poder kapangyarihan na magibo na ning sa diritang bill na ibawal na ang political dynasty. So iyan act mismong pagpirma mapuprobaran ta na kung talagang free kita sa act na yan. Tapos ang mga youth, i-engage na sa mga rallies, magtaram sinda sa media, sa public square. Itong media campaign na si mga lay, si mga youth, papataramon ka sa radio, tanganing mag-express sinda kan sa indang mga opinion. So, saro siyang grupo ni aktibidad, tanganing masimbagan itong pangarap ta na magkaigwa kita ning free act of voting. Father Wilmer, igwa na po kitang mga timetable kan mga activities na yan, mga detailed activities na ang kan Values Education Program. Totoo yan. Actually, pinunan ta na itong pag-launch kang Voters Education. Tapos, so 7 palabras na nangyari. Tapos, pupuunan na niya na mga series of Sundays, may mga homilies kita dyan, may mga 3-minute catechesis, as in, iba pang mga aktibidad. Father, pag-abot naman sa pinagurulay, taman sa freedom, talingkas na inaapod. Natawan influensya. Pero pag-abot sa laog kang familia, minsan kita mga Filipino, matinubod-tubod kita. Magalang kita, pag sinabi kang padre di familia, kang lolo, lola, paano matatawan ng giya sa tuyang mga potante, Father and Bishop? Alam mo, we talk about maturity ng electorate. Siyempre, ibig sabihin ito, maturity rin o mataas ang kaalaman sa loob ng pamilya. At ang tunay na pamilya ay mayroong kalayaan. Maaring mangaral yung father, etong akin, kasi papa siya. Pero malaya rin yung anak. Pumili, may sabi sa konsensya, di ba? So, yun ang binibigyan nating emphasis na hindi ito parang pinipwersa ng hierarchy o pinipwersa ng padre de pamilya. Talagang isang sa napakahalagang golden rule sa simbahan ay ang reliyon ay promotes freedom. Lalo na yung inner freedom, yung conscience mo. Yun lang. Ngayon, marami sa atin hindi aware niyan. Kaya, pag tinukso ng pera, tinatanggap kagad. Malaya ba sila? Hindi. Kasi parang kinulong nila ang sarili nila. Hindi sila tumugon sa kanilang sariling damdamin o sariling pag-iisip. Marahil wala silang opportunity to reflect o mag-isip ng mga options, diyan pumapasok ng voters education. Social teaching ng simbahan. Duman sa second test na ano yan,
Itong ikadua na may pagkasabot, itong informed na conscience. Sabi ta nga ni, itong maskarakan politiko, masakit na i-penetrate, laugon, paakon, taning maitino mo si pagkatao kang politiko. Grabe kaya ang expenses nila para lang sa propaganda. So, through mga political fora, ang paglaom ta na mahiling ta talaga kung ano ang platform government ninda. Tapos, through investigative journalism, sa paagi ka mga media men, mahihiling taman kung ano talaga si track record ninda. Ang track record, iyang masabi kung anoan sa indang yan ang mahalaga, yung track record. Si profile ninda, sinaginibuhan ninda bilang sarong politiko. May favorite word si Archbishop, yung buot, yung loob. Kasi interior life yun. Yung Bicol po bishop niyan is buot. Na goodness, inner goodness. Inner goodness. Kaya pag sinabi tang mabuot, bako itong mabuot, may problematic kasi word na mabuot, itong kind. Magsabi, ay, ang mga Filipino domestic helpers, mabubuot ngayon. Tadawa ngayon, suntukon mo, dawa, ano, day ngayon nagre-reklamo. Or itong mabuot na, ay, magdyan ka ngayon sa politikong iyan. Tawan mo lang ning sarong emperador lights. Ay, pagbibigyan ka na. Lagayan mo lang, mabuot yan. Bako, yung sinasabi ni Bishop, yung mabuot na rich ang sa imong interior life. Pag yung prefix pong abundance yun Kaya makwarta yan, magapo dyan. So, pag mabuot yan, yan ang importante dito. So, sa informed conscience, importante si malaog ta si interior life. Ang problema ng politicians, itong exteriority, heresy of exteriority, na kada taon niyang grocery maparitrato. Pero may ma-publicize ka sa iyang PR goodness. program niya yan Si John Paul II sabi niya, do not concentrate on the fruit, concentrate on the tree. Pag inalagaan mo yung kahoy, kahit tulog ka, gagawa ka ng kabuti. On the roots. Ugat. Dahil kung ang tao, hindi lang politiko, maski tao simbahan. Kung hindi ako nakaugat sa tao, hindi ko sila mararamdaman. Parati ako nasa opisina. Diba? Ano sa opisina ko parati, air condition. Wala akong... Dapat I have to feel their own experiences. May kasabihan nga bago kita i-lead, dapat yayapak muna ako sa iyong sandalyas. Kailangan mag-immerse. Yes, immersion. Ganun na. Hindi mag-i-immersion pag campaign lang, tapos wala na. Opo. Bishop and Father, pag-araw ka ini yung mga pinagulay natin, manunod sa siring na isyong iniyo. And araman na niya to na igwa talaga ng ibang mga kandidato, mga politiko, na ang tinatago talaga nila, talaga ko, tatagoon yan. So sa paagi po kan sa tuyang voters education, paano ta sinda mapaparong sa inang tunay na pagkatao? So sa inang bata, ano ba mga enot sa gabos itong ginibutang exercise kang Holy Week na may repentance, may confession, ang enot ikaw mo na magbago. Yes. Pag nalinigan ka, mahiling mong makakaparong ka ng ati. Pero kung mati ka, di mo mahiling ang ati. Si blindness sa evil, is si problema ta. Kaya si repentance, si conversion, ito ang matao giraray sa tuya aning mata na magpapanas, taning mahiling ta kung ano ang tama, kung ano ang sala. Kung ano ang istorya, kung ano ang katotohanan. Father Wilmer, kasubago na mention nindo sa mga preparasyones na ginigibo nindo itong signature campaign. Medyo magayon ito na nadangog ko sa mga activities na yan. Ano ang next a few steps na gigibuhon ka na grupo? Kasi magayon ini about kontra political dynasty. So anong pwede mong i-elaborate patabi, Father Wilmer? Enot yung problem muna. Sa education, dapat mahiling ta si connection kang pagtios. Itong kahit ka ng kayo, dikit lang nakukuha mo. So, tios ka. So, dapat mahiling ang connection kang pagtios mo sa corruption. Tapos si corruption sa concentration kang power sa family. Pag data na hiling iyan, data man, day makita makukumbinsi, ano man nga sala sa political dynasty. Lalo na kung
baon ka na sa utang na buot. Si buot mo, interior life, para pautang mo, kang lubog na, dahil mo na nababalik, kaya wala ka ng freedom. Usually, ang sinasabi ka, Father, maray nga rin, ito ipagpapadagos nga hali sa ama, sa lolo, sa ama, sa aki, si mga programang ginibo. Dahil democracy nga ni, ang democracy, mayong monopoly sa ideas ang family. Gabos man kita tatao, bako man lang sinda, ano ta, sinda lang pala, pwede magpadagos ning marahay. Kaya taman yan. So itong spirito kang constitution, garo itong naka 3 years ka ng Grand Slam, ay tama ka na, umali ka naman. Dapat sabi nga, give chance to others also, you can also lead better. I think may grupo sa Manila itong MAD, Movement Against Dynasty. Ang latest update, natapos na nila si draft competition. And then, malibot na sinda to consult. And then, mapuo na ang signature campaign. Magayon siguro kung maisulong talaga. Balikan din natin yung activities sa mga kabataan. Yes po. Dahil alam namin ang kahalagahan ng kabataan para sa ngayon at kinabukasan ng ating bayan. Kaya, sila Father Wilber, meron din sila mga grupo ng mga kabataan na mag-iisip din, magpaplano kung paano natin ma-influensyan yung mga kabataan. Kasi mga kabataan, idealistic sila eh. Yes. Pero unfortunately, madali rin silang maakit. Oo, masway, di ba? O kaya bata pa lang sila, gusto nating maging matatag yung kanilang kalooban. Yung merong prinsipyo na sila, maka-prinsipyo na yung mga kabataan. Yan ang simbahan. Yung World Youth Day, Asian Youth Day, National Youth Day, isa lang naman ang dahilan dyan eh. Talagang we look after our young people na hindi sila makorap ng mga sistemang corrupt. You know, yun lang. Kaya completely, ito ay isa napakagandang opportunity at kompletong opportunity with this voters education na mga kabataan natin talagang marunong na mag-isip, marunong bumasa, at hindi lang padadala sa mga pangakong wala namang kahulugan sa kanilang buhay. Father, because of this programs, ano ito yung mga, paano nila ma-absorb? Hindi na kita naman sa ikatulo. Paano na ini ma-absorb ka sa ito yung mga, mga tugang, at mag-participate man sila sa ito yung mga programs? So ano ito yung mga, higibuo? Itong mga activities, di sabi ta multi-sectoral, so sa youth, etc. So may mga activities na para sa mga hobbiness. So si committee ba iyo ma-concretize katong mga objectives. Detailed activities. Okay, so sa ngunyan day pa napaplan sa kaya day pa may announce, pero ngapit sasabihin na sana kun rin materi po ng mga youth sa ina lugar. Tapos ano ang mga particulars kaya na activities? Pero definitely po, ang mga activities sa araw ito yung signature campaign, may political forum kita. Aside kaya ano pa ang mga pwedeng... ito, we make use of the pulpit. Itong mga parishes. Sa evangelization, itong third pillar, itong evangelization through series of homilies and catechesis. So, imbitaran tayo ito yung mga parantabay niya na pag-iwan yung mga pangapunan ng simbahan, mag-participate ang aning maging parte kita kang pagbabago. Di ba po? Actually, Tri-Media here will really form a very important role kasi sila ang tutulong sa atin para sa campaign and then dissemination ng lahat ng mga maliliit na programang ito which we feel talaga very, very significant in times of election like this. Kaya nga umaasa rin ako sa Tri-Media na to partner with us, in fostering yung the kind of society na talagang doon ay masasabi nating umiira, lagahari ang dignidad ng tao, ang karapatan ng tao, ang kagagalingan ng ating mga kabataan, ng mga lalo na ng mga dukha na mahihirap. So, sabi nga yung sa partnership lang natin, at hindi yung hahanap tayo ng butas na mga controversial lang. We spend so much time sa controversial. Kumusta po, Bishop, is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, BBN TV5 DCOK 97.5, GNN Naga Channel 48, 98.3 The Mother's Touch, 24K Jewelry and Pawn Shop.
Saro na namang edisyon po kan sa tuyang programa. An kumusta po Bishop an sa indong nahinanyog. Magayon po an sa tuyang mga pinag-urulayan na mga issues, topics na diniscuss bingon niya na aldaw. Sa indo po gabos, salamat na marami sa indong padagos na pag-antabay. Ako po si Tess Banyares Delfin. Thank you very much and happy Easter sa gabos. Mga tugang, ang pagkabuhay liwat ni Kristo na sa atong kagurangnan nagdadala sa tuya ning panibagong pagbabago sa satuyang persona. Atas kami dago sa magpaaram, pasalamatan po niyato ang mga sponsors na naging parte kang programang ini sa nagtalikod ng pirang episode. Nauna po, 1 month na kita. And nagpapasalamat po kami kung bakit dahil sa Indo, dahil marirealisar ining pagtaon niyato na yung mga informasyon manunungod sa tuyang simbahan. Ako po si Adonis Aguilar Jr. Marina aldaw sa inyo. Magantabay kamo sa mga masunod na aldaw ninhuli ta ipapaaramis sa Indo ang manlain-lain na aktibidad tanganing gabos kamo makapagpartisipar sa tuyang paghingawa na mapasarig ang sa tuyang mga butante sa pagikan voters education. Tanganing magkaigwaman kitang pondo para sa mga aktibidad na ni lugod sa Indo pong suportaran ang samuyang kampanya na inaapod piso-piso para sa Katolikong boto. I-like man nito kami sa Facebook fan page na ang pangaran Cáceres Catholic Vote. Ini po ang sa indong guest, si Father Wilmer Tria. Maraming salamat, Father Wilmer, sa pagkapahayag at pag-explain, paliwanag sa ating mga tagapaganood at tagapakinig ang gaganda nating Catholic Voters Program. At likewise, salamat Tess at Adonis muli sa inyong tulong, sa inyong dalawa. Naging animated ang ating pag-uusap, ang ating sharing para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Huwag po natin kalilimutan, nagsimula po tayo na si Kristo'y muling nabuhay liwat, aleluya, aleluya. Yan din po ang mensahe na pinapabot ko sa inyo. Tunay pong nabuhay liwat ang atong kagurangnan. Kaya dapat pumuhay tayo mayroong pag-asa, may pagbabago sa ating kalooban, sa ating lipunan, sa ating simbahan, sa pamahalaan, sa lahat po ng larangan ng ating buhay. Yan po ang kalooban ng Diyos. Yan ang kahulugan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay. Nais siyang magbago tayo para tayo makasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya mahal ko po kayong lahat. Magpapala po sa inyong mga pamilya, sa inyong mga minamahal sa buhay. Uli po, Happy Easter and God bless you. Diyos Babalos. Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Goldprint Publishing House, Starmark Royal, Moraville Hotel and Restaurant, Decca Homes. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's Residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665.